Lash Room, for today's video, ang ating kliyente ay nagpagawa noong July 24. Nag-message sa amin kanina, nagtatanong kung magkano daw po ba ang removal dahil nga daw may something sa kanyang mata. As you can see naman na malayo siya sa ating extension. Maglalagay na nga pala ako dito ng eyelash removal patch. Ito yung side ni client na meron siyang kuliti. Sinabihan ko nga siya, kung makaramdam man siya ng sakit sa mga ginagawa ko or half day, ay magsabi lang siya. Maglalagay na nga pala ako dito ng eyelash removal cream. Sa mga nagtatanong po kung ano po yung gamit kong eyelash removal cream, dalawa lang po yun. Yung una pong ginamit ay isang Inflab. Then ito pong ginagamit ko ngayon dito sa video na to ay yung sa Lash Point. Sobrang pag-iingat ko sa paglalagay ng cream dahil nga iniiwasan ko talaga na malagyan or madikitan ng cream yung skin ni client. After 5 minutes nga ay magtatanggalan na tayo dito. Grabe ang pag-iingat ko sa pagtatanggal ng extension nito kay client kasi nga iniiwasan ko talaga na masaktan talaga siya. Palagi ko nga siyang tinatanong kung may nararamdaman ba siyang sakit or hapti, pero sabi naman niya wala naman daw. Actually, ang gusto talaga ni client na magpa-removal ay sa Monday pa. Pero sabi talaga namin sa kanya ay pumunta na siya ngayong araw para matanggalan namin agad-agad yung extension. Tinanong ko din si client kung ano ba ang nangyari sa kanyang extension, ano ba mga ginagawa niya. Kasi nung nagpagawa siya sa amin, July 24 pa. Then, nagkaroon daw siya ng ganyan nung etong Tuesday lang. Sabi ko kasi sa kanya, kung sa amin yan, dapat 1 day or after 2 days ay magkakaroon na siya ng ganyan. Kung sa amin po ang may problema sa paglalagay ng aming extension. Sabi naman ni client ay hindi daw to sa extension na nilagay namin sa kanya. Kasi hindi naman daw po sa eyelid or sa may extension nagkaroon siya ng kuliti, kundi dun sa may taas lang ng kanyang mga lashes. Ang sabi niya sa amin, baka daw po sa alikabok dahil nga prone siya sa mga alikabok dahil sa paglalide niya. Kaya sabi ko talaga sa kanya na pumunta siya ngayon din para matanggal po agad-agad po namin. Habang tinatanggalan ko nga siya, palagi ko siyang tinatanong talaga kung may nararamdaman ba siyang sakit or hapde, ay magsabi lang siya sa akin. Ang sabi naman niya sa akin, ay wala naman siyang nararamdaman or half day, magsabi na lang daw siya kung may nararamdaman siyang sakit. So napansin ko na hindi masyadong malilinisan yung extension ni client at may mga konting dumi like pulbo or foundation. Pasalamat na lang talaga ako dahil hindi nga ako nahirapan magtanggal ng extension ni client. Kapag galing nga sa amin, ay hindi kami nahihirapan tanggalin ng extension ni client. So yun na nga po mga kalashes, sa mga nagpapagawa po ng eyelash extension, may responsibilities po tayo bilang babae kapag may extension po tayo. Responsibilidad po natin na lagi po natin lilinisin yung extension natin every night po. Lalong-lalo na po sa mga nagme-makeup, naglalagay po ng eyeshadow, eyeliner, foundation, and syempre, kailangan po talaga natin na linisin ang ating extension bago tayo matulog or bago after natin magtanggal ng makeup, kailangan din po na malinisan din po natin ang extension natin. Paano nga ba linisin ang ating extension? So ayun nga po, madali lang naman siya. Bili lang po kayo ng lash shampoo and lash brush. Then, yun po, after nyo pong maligo or after nyo pong magtanggal ng makeup, bago matulog po, pwede nyo po siyang gamitin, guys, para fresh na fresh din po ang ating lashes. Saan po ba pwedeng bumili ng lash shampoo? Sa amin po, pwede po kayo bumili. Meron po kami tinitinda. Lash Point po ang aming tinitindang lash shampoo. At syempre po, meron din po silang Shopee. At pwede naman po kayo gumamit ng ibang brand. Pero syempre, i-check nyo po mabuti kung legit po talaga yung lash shampoo na gagamitin po ninyo. Ingat lang din po tayo sa pagpili ng lash shampoo dahil nga po, meron pong lash shampoo na ma-update po sa mata. Ayun na nga, pwede kong ma-recommend sa inyo na lash shampoo, yung sa Lash Point, yung sa BKS, and kay Mami J. Yun po yung mga magandang lash shampoo na pwede natin gamitin. Uulitin ko po, kapag po tayo nagpa-eyelash extension, responsibilities po natin ang linisin ng ating extension. Ma-share ko din sa inyo yung mga bawal kapag naka-eyelash extension ka para maiwasan din po natin ang ganitong senaryo. So, yun nga, unang-unang bawal ay maglagay po ng mascara, bawal po maglagay ng mga anything na may oil. So, bawal din po i-curl lang kapag naka-eyelash extension ka. Kasi may mga client po kami na pag may dumarating po dito, lalo-lalo na kapag paubos na, nakakamaskara ang kanilang extension. Bawal din po tanggalin ng kusa ang ating extension. Kasi po, pag tinanggal po natin ng kusa yan, ay may tendency po na matanggalan din po kayo ng natural lashes. Matatanggal din po kasi ng kusa. Kapag po, in case na nagkaroon po kayo ng problem sa inyong extension, or makati po siya, pwede naman po kayo magpatanggal sa inyong lash artist, iparemove po nun nyo agad. Lalo-lalo na kapag nai-irritate po kayo. Anyway mga kalashes, bago ko siya videohan, ay nagpaalam muna ako sa kanya kung pwede ko ba siyang videohan. Then after po namin siyang gawan or tanggalan, ay chinat ko po siya. Tinanong ko din po siya kung pwede ko po bang i-post to sa aming page. Pumayag naman din po siya. Awareness purposes lang naman po ito.
Uulitin ko po ulit, sa mga nagpapagawa po ng eyelash extension, responsibilities po natin ang linisin ng ating extension. Lalo na kapag prone po tayo sa mga alikabok or makeup.